Magandang umaga. Pakilala niyo po yung sarili. Ako si Edgar sa Barangay Kagawa dito sa Parte sa Imus. Paano niyo po ipapaliwanag, ano po para sa inyo yung developmental communication? Developmental communication, bilang isang kagawad ng barangay, ang developmental communication ay paraan o ito ay pag-uulat o pagbibigay ng paghahain ng mga proyekto o gagawin pa lamang na proyekto, mga budget sa pang-isang taon, kung ano ba yung paglalaanan ng mga budget na o ibibigay na budget para sa mga proyekto na yan. Tapos, yung paglalaanan, halimbawa sa infrastructure, social, sa peace and order, tapos para sa development din ng barangay. Paano niyo po ina-apply at pinopromote ang development? Sa pamamagitan ng patuloy na pagbibigay ng magandang serbisyo sa ating nasasakupan o barangay, mas epektibong pamamahala at pagpapatubad ng batas, ordinansa, resolusyon sa ating nasasakupan. Tapos yung pagiging competitive natin sa pamamagitan ng pag-inganyo ng mga negosyante para mag-invest sila sa barangay namin. Paano niyo po ma-apply yung pagbabago? Reinventing public service, ibig sabihin nga, yun nga, mas gagalingan pa kung mayroong ibang paraan na mas ikagaganda ng pagsiservisyo sa mga tao. Tapos, yung mas magandang pamamahala sa ating barangay, yung gigil natin sa pagtatayo ng investment o paghahanap ng investor para sa ating barangay. Isa pa yung pagiging resilient natin sa disaster. Halimbawa, magbigay ng mga trainings para sa mga tao natin sa barangay para pagdating ng oras na may disaster tayo, alam natin yung gagawin natin sa mga nasasakupan natin. Tapos, kailangan maging rin tayo, environment protective din tayo. Paano po nakakatulong yung ginagawa niyo para sa development progress? Kailangan unang-una yung transparency natin sa barangay. Kailangan alam ng mga tao kung saan napupunta yung mga pondo, ilang porsyento ba rito, ilang porsyento ba niya napupunta. Yung kailangan alam din natin yung barangay profiles natin. Kung ilan ba yung nasasakupan natin sa isang barangay, ilan yung mga bata, ilan yung babae, ilan yung lalaki. Tapos, ina-identify natin yung issue ng barangay natin. Kung saan ba tayo, halimbawa, mas maraming yung maraming squatter, maraming pagnanakaw, ano ba dapat natin gawin doon. Tapos, paglala ng mga proyekto para sa mga issue natin sa barangay. Thank you po sa oras.